Ulit nga. Nag-enjoy ako pag nakikita si Alice Gu eh. This is the police speaking. Anyway, speaking. Total na, pinasayaw na natin si Alice Gu. Ito, kakapasok lang guys na balita. Pinost to guys niya, no, ni Senator Risa Hontiveros. Breaking news, Ombudsman preventively suspends Mayor Alice Gu. Suspended po si Alice Gu. Naku, paano ba yan? Hindi na matutuloy yung pangarap mong maging malaking sindikato. Charot. Dapat lang guys, sa totoo lang, dapat lang. Kasi unang-una, itanggi niya man sa hindi na hindi siya miyembro or hindi siya kasapi sa Pogo operation na yan, the facts na yung lugar, yung area, yung building na ginamit sa Pogo hub na yan is nakapangalan sa kanya. Pati yung coaching na raid, nakapangalan din sa kanya. At isa pa guys, wala po talagang magandang naidulot yung Pogo. Lalo na po sa kahit saang parte ng Pilipinas, kahit sabihin na lang natin sa Bamban, wala pong nadulot na maganda yung Pogo operation kahit saang parte pa yan sa bansang Pilipinas. Kasi mantakin nyo guys if you will remember, yung ni-raid po, yung Pogo doon sa Tarlac, sa Bamban, na pabalita, mismo sinabi ni Senator Risa Hontiveros na itong alleged Pogo operation doon sa Bamban ay kasama po sa mga nanghahak ng government website sa bansang Pilipinas. Kasama po sa mga nanghahak guys. Kaya nga kung matatandaan ninyo, nung January, di ba yung OWA na-hack? Madaming government agencies account katulad ng PCG ang mga na-hack ng mga hackers na hindi natin matukoy kung nasaan. Ang akala nga natin nasa China, pero allegedly, nandito naman po pala sa bansang Pilipinas na pag-alaman. Di ba? So, nakakatakot. Actually guys, nakakatakot kasi sa mismo nating bayan, dito pa mismo sila gumagawa ng karumal-dumal na krimen. At isa pa guys, yung Pogo na ni-raid doon sa Bamban Tarlac, isa po yun guys sa mga punong-puno na mga ginawang krimen. 'Di ba yung tao na mga nakadetain doon, humigit kumulang 900 katao, talagang diba? Mga bilong sila sa mga taong sinasaktan, human trafficking, scams, diba ganon? Kaya nga nakakalungkot. Kaya para sa akin, dapat matagal nang nasuspend itong si Alice Gu. Ay, ang problema, medyo matagal ang proseso, pero actually maganda na din to dahil nilakad naman at na-suspend nga itong si Mayor Alice Gu. Kasi unang-una guys, pwede natin itong matukoy na as a spy or national threat sa bansang Pilipinas. Kasi hindi naman malinaw yung kanyang pagkakakilanlan eh. Tingnan nyo guys, itong si Zhang Zhongguo, pati si Lin Wenyi. Sabi ni Win Gatchalian, wala na po sila sa bansang Pilipinas, nakaalis na. Hinahamon nga ni Win Gatchalian na magpa-DNA itong si Wen Yinli, si Lin Wenyi, at si Zhang Zhongguo. Diba kaso na pag-alaman na wala na pala sila sa bansang Pilipinas. Ano yung balita? Nagtanong kami sa Bureau of Immigration, si Lin Wenyi at si Gu Jiangjun, wala na pala sa Pilipinas. Bumiyahe na sila sa ibang bansa. So, hindi na natin sila makikita dito. So, ngayon, wala na si Lin Wenyi sa bansa, kaya mahirap tayong mapa-DNA. Kaya mahirap nating matukoy kung si Wen Yinli at si Alice Gu ay biological, parents, mother. Diba, magkamag-anak, yung dalawang yan. Kasi ginagawa tayong sinungaling ni Gu eh. Una, yung sabi niya, nag-iisa lang daw siya na anak. Diba? Tapos malaman-laman natin, nagkaroon pa siya ng kapatid. Ang nakakapagtaka dito, nung sinabi niya na, nung pinanganak daw siya,
Hindi niya daw nakita yung kanyang biological mother. O, nung pinanganak ka pala, hindi mo nakita yung biological mother mo, ba't nasundan ka pa? 'Di ba? Tsaka, itong 5 to, magkakasama lagi sa isang apartment. O, si Alice Lialgo, Shimin Lialgo, Sheila Lialgo, Jean Jinggo, Lin Winnie. Sabi mo, isa ka lang na anak ng father mo kasi love child ka. Bakit yung pilido din ng mga kapatid mo, mga Lial din? So, kitang-kita naman guys na, imbento itong si Alice Gu. So, maging observant tayo guys kasi, madaming mga Pilipino din ang, natuklaw sa kabaitan ni Alice Gu, especially yung mga tao dyan sa Bamban na sinasabi nila na si Alice Gu mabait, si Alice Gu ganito ganyan, madami nagawa, may improvement. Oo, malaki yung naging improvement niya dyan sa Bamban kasi yan yung claim ng mga taga-Bamban. Pero yung facts na si Alice Gu is related dito sa mga malalaking sindikato, kagaya na lamang ng kasosyo niya sa business partner niya. 'Di ba? Isang malaking sindikato na pinaghahanap doon sa Singapore dahil nga sa issue ng money laundering, scams. 'Di ba? So, yung mga Pilipino kasi masyadong mabait eh. Pinakitaan lang ng konting kabutihan, kala nila forever nang mabuti. Sana tingnan nyo din yung social effect bago kayo maawa sa isang tao. Dapat mas maawa kayo sa sa bayan nyo. Huwag kayong maawa sa mga mapagpanggap. 'Di ba? So, yan guys, itong si Alice Gu, parang para sa akin nagiging asset siya ng mga sindikato or tanim sindikato. Itong si Alice Gu, syempre sa Pilipinas, hindi ka naman talaga makakabili ng mga real estate property, lalo pat kung hindi ka Pilipino. Baka itong si Alice Gu, kinonvert lang, naghanap ng peking identity, ma-convert as a Filipino, tapos namimili na sila ng mga real estate property, and then dito na nga, nagtayo ng mga kabulastugan. Lalo pat yung kanyang ama isa palang miyembro ng Communist Party doon sa China, sa Fujian. Tama ba ako ng pagbigkas? Diba? Nakakatakot guys. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong magpabihag. Di porket pinakitaan lang kayo ng konting kabutihan, diba? Ay maaakit na kayo, magpapadala na kayo. Isipin nyo din ang ating bayan. Diba, bayan muna. Isipin nyo na lang kahit paano yung ating bayan kasi bayan natin ang nakasalalay dito. Malay nyo, kinabukasan, nasakop na nila tayo, diba? Kaninong kasalanan? Pag nagsisi at the end of the day, tayo din yung magsisisi. Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo guys, na sana yung next nito, after ng suspension, ma-deport na or makulong para nagtatanda. Diba, bumalik ka sa bansa mo. Kung hindi ka naman Pilipino, huwag ka dito. Diba, huwag ka dito maghasik ng krimen. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.